Good afternoon. Mga kababayan ko, ito pag-usapan natin, napaka-importante ito. Sa totoo lang, I have that sense, I have that feeling that the Filipinos are confused kung ano ba talaga yung sistema natin sa ating impeachment. Maliban sa crisis sa gasolina, na hindi naman tayo confused, kundi we are fears up. Nakakatakot tayo. At sa totoo lang, kung hindi ma-handle ito ni Bongbong na maayos itong crisis na to na nagrarally ng mga tao, bigla na lang for the first time in history, ngayon ako nakarinig po ng tinatawag na parang surprise rally ng mga transport. Kasi dati nag-anunsyo sila na magra-rally. Ngayon, bigla na lang magra-rally. Kahapon, matinding rally. Ang dating rally ay mga jeepney lang lagi. Ngayon, ang rally po ngayon kasama ng mga taga-Grab, mga TNBs. Kasama ng mga riders sa motorsiklo. Kasama na ang lahat ng mga sa transport sector. No, ang hindi lang ata kasama dyan, malalaking bus companies. Pero ang kasama dyan ng mga jeepney drivers. Kasama din po dyan mga taxi drivers. So, with this, I'm afraid, no, sa Bicol, sa Baguio, 140 na po ang diesel. Sa buong Pilipinas, kung sa Metro Manila, 127, 130 diesel. Kasi ngayon, ang gasolina ay ginagamit ng mga pribado karamihan, mga kotse. Ngayon, ang crudo, parang iyan po yung dugo ng bayan natin. Kasi sa mga crudo nakasalalay ang mga karamihan sa sasakyan natin. Kahit nga yung mga sasakyan na ginagamit sa mga middle class na mga tao na nagnegosyo, karamihan sa kanila po ay may mga pick-up. Sa pick-up naman, wala pa ako nakita ng pick-up. Halos ngayon, wala natin pick-up na gasolina. Pag pinapatak po, para ituto po ginagamit. So with this, the very core of our economy is really affected into its heart. We are hit right into the heart of our own economy. Pagkatapos ko i-compare mo sa world prices, Pilipinas ang pinakamataas na presyo ng gasolina at saka crude. So, with this, makakaligtas pa tayo. Tapos, I have gathered so many evidence. Ito nga, nag-walk out kasi nalala rin nag-walk out si Marcoleta. Nung nalaman niya na nung nagsalita nung pag-umpisa ng Iran war, ay nagsalita siya na up to 60 days pa ang stock natin ng gasolina at saka crude. Na ibig sabihin stock, lumang stock yun. Mga stock na luma na binili sa lumang presyo. So ang ibig sabihin, we must take comfort, sana, kung maayos ang ating pamahalaan, na hindi magbabago ang presyo hanggat maubos na ang stock. Kung hindi naubos ang stock, walang katwiran sa batas at saka sa lohika ang ating mga oil players, yung mga Petron, Shell, at iba pa, na magtaas kaagad ng presyo na lumang stock pa lang binibili. Tapos sa hearing lumalabas, ini-insisti ni Marcoleta na kahit pa sundin natin ang totoong presyo sa computation ay 48 pesos lamang ang presyo ng crude kada litro. So ibig sabihin, what happened? Most likely, nakausap ko rin pala yung isang negosyante dati sa crude. Sabi niya, ang mga nagbebenta ng crude po ay doon, o crude ay di mga gasolina, refined gasoline and crude oil, diesel ang tawag, hindi pa crude, ay nanggagaling po sa mga refineries sa Southeast Asia. Anong pinakamalaking refineries dito sa Southeast Asia? Yung Rotterdam sa Singapore at saka yung Petronas sa Malaysia. Kaya nga sa ngayon, nabalitaan ko mas mura pa ang gasolina sa Mindanao
Kasi kumukuha sila ng kanilang gasolina at crudo mula sa Petronas. Doon sila nag-import papunta sa amin doon sa Mindanao. Tapos, dito naman sa Metro Manila at saka Luzon ay kahit sa Visayas, nanggagaling po sa Singapore ang mga import. So, lahat po sila niyan. Ngayon, ang tanong ko lang na hindi ko pa mabigyan ng tamang sagot, Mr. Fidel, Ara, kumusta? Ay, bakit ang Thailand mas mababa ng 20 pesos ang presyo ng crude at gasolina nila kumpara sa atin? Pareho na bang tayo bumibili sa Singapore? Hindi naman kalayuan ang distansya ng Singapore at Thailand at Singapore-Pilipinas. Ang Singapore at Thailand, galing sa Singapore, kakaliwa ka lang. Ang Singapore at Pilipinas, didiretso ka. In other words, negligible yung distance para sabihin mo na tumaas ng 20 pesos at papayagan mo tama yung presyo ng 20 pesos. Ngayon, ang nakausap ko po na eksperto sa oil business, sabi niya ang totoong presyo niyan ay mas mababa ng 30% sa kasalukuyang presyo. So kung mababa sa 30% at 120 plus, ngayon sabihin natin 120 ang crude. So anong 30% ng 120 pesos? Para madali natin makompute, anong 30% ng 100? That is 30 pesos. Anong 30% ng 20 pesos? That is 6 pesos. So 6, no, ibig sabihin 36 pesos na baba. Higit na mas mababa. So kung 120 minus 36, that is 84 pesos lang dapat ang crudo natin. Ang ating diesel, di ba? Ganun na sana dapat ang presyo. Pero tinataasan nila ngayon ng 127, 120. Is that good? So kinikwento ko lang muna ang crisis bago tayo magpupunta sa ating topic para habang nag-iipon ako ng mga opinions. So ang totoong kwento po rito, sinamantala po ng grupo ni BBM. Alam mo sinong grupo ni BBM bago niya kakutsaba? At dati pa kakutsaba. Si Ramon Ang, si Enrique Rason. Yan, nag-involve po ang dalawang yan sa power sector. So ngayon, kung involved sila sa power sector, ay kasama po dyan yung kuryente. Kasi si Enrique Rason po ang may control ng National Grid Corporation. At siya po ang nagdidikta sa Energy Regulatory Commission, ERC, kung magkano dapat ang presyo na ibabayad ng National Grid doon sa mga supplier ng kuryente. Ang supplier ng kuryente, iyan po mga power plants. May coal power plant, mayroong geothermal power plants, mayroong ang pinaka-latest na power plant natin ay yung solar power plant. At ang mayroon lang ang isa niya na malaki ay si Leandro Ligarda de Vesti. Nabininta naman niya sa Meralco. So Meralco nang patayo ng negosyo na kumpanya ang tawag ay MGen para humiwalay sa negosyo na ito pag-distribute ng kuryente. Kasi bawal po sa conflict of interest law na yung mag-supply ng kuryente ay siya rin na mag-distribute. So tataasan yung presyo sa pag-supply, tataasan din ang pag-distribute. Kaya binabawalan na ng batas na magkaroon ng conflict of interest. Siyempre, depensahan ng distributor ang kanyang source ng power. So dito sa ngayon, nakikita natin na kung sa kuryente, si Rason ang nagko-control kung magkano ang ibabayad per kilowatt hour sa mga nagsusupply ng kuryente. Ay sila din ni Ramon ang nagko-control ng presyo na nag-usap-usap sila, nagmumonopolya sila sa lahat ng mga kumpanya kung magkano ang presyo ng crudo at gasolina. Ladies and gentlemen, natatago po sa tinatawag na krisis na hindi alam ng tao ang totoong litrato sa gitna ng krisis nito. Sinabi ko kanina, less 30% lang dapat ang totoong presyo. That should have been 86 pesos per liter. Binibenta nila 127. So, anong ibig sabihin? So, binibigyan po nila si BBM dyan ng share sa 30%. Pinagkatian nila 30%. So,
Wala na bang magawa ang ibang mga players, ang ibang mga negosyante ng gasolina at crude? Kasi susunod sa kanila, kung hindi, sisipain. Meron pang silang style at kasama dyan na sea oil na yan, na matagal ko nang narinig na nag-smuggling yan. Ang sistema po nila, pati Petron, ganoon din ang ginagawa. Pati Shell, ganoon din ang ginagawa. Kukuha sila ng gasolina sa refinery doon sa Rotterdam, sa Singapore. Tapos, ikakarga sa tanker na barko. Sa gitna pa lang ng dagat, pagpasok sa Philippine territory, sasalubungin na sila ng another tanker na blanco. Tapos, ipapaihi yung mga laman dun sa sumalubong. Ang kanilang pakay, para pagdating sa customs zone, ang barko na nag-import officially ay babayaran nila ang laman ng barko. Ang babayaran naman nila ay kalahati na in-import para sa tinatag na taripa. So, ibig sabihin, ang kalahati na ninakaw nila sa pamamagitan pahi, walang bayad ng tax yun. Pinapaikot nila doon sa kanilang stockyards. So, lalabas ngayon na senaryo na pag-distribute nila sa kanilang mga gasoline stations, sa kanilang mga gasolina, ay hinalo nila yung gasolina at crudo na walang buwis at saka gasolina at crudo na may buwis. So, ibebenta nila sa mataas na presyo ang lahat. Ganon sila pupunin. So, having said that, bahala na kayo bayan, nagtataka kayo bakit nagrarally ang mga tao natin. Kasama na po ang mga TNBs. At let me remind you the truth. Sa Indonesia po, ang unang nagrally doon ay yung Grab. Mga motorcycle Grab sa mga sasakyan ng kotse. TNBs kung tawagin. So, dito na natin makikita ang sitwasyon ng ating bansa. Kung ganoon po ang problema, kung transport po ang problema, apektado po ang halos lahat ng kabuhayan ng tao. Bakit? Nakasalig po lahat sa galaw. Ang mga pagkain na galing sa probinsya ay kinakarga sa mga sasakyan papunta rito. Kung mataas ang krudo na ginagamit ng masakyan, tataas din siyempre mga gulay, mga isda, mga lahat-lahat na, yung mga karne na mga itlog na nanggaling sa probinsya na. Lahat po niyan tataas. So, mukhang hindi na ito magiging inflation lamang. Kapag tinawag po natin inflation, pagtaas ng presyo, pansamantala lamang po. Pero kung maging permanente na yan, ay magiging economic standard. Yan na magiging problema natin. So, how far can we go? That depends on our reaction. Sabi mo nila, ika nga, ang Pilipino mapagpasensya. Resilient. Tinatawag sa pangalang resilience. Pero ang katotohanan ay niluluko lang sila. Mapagpasensya ba talaga sila? Sa totoo lang, hindi mapagpasensya ang mga Pilipino. Takot lang po. Yan po ang katotohanan. So, hanggang kailan ang takot? Sabi nga ni Kurita, na sa makabilang buhay na, ang takot ay nasa isip lang. Hanggang kailan manatili sa isip ng Pilipino ang takot? Nakakatakot pag dumating ang araw na wala ng takot sa isip. I'm not saying anything, but I'm looking at possible anarchy. Okay, tapos dugtungan pa nito ng tinatawag na impeachment na gusto lang nila na maging pangulo sila at i-extend nila ang kapangyarihan. Ito naman mga inasahan mo sana mga makakaliwa, mga makadilaw, mga makakampi, ay sana dapat tama ang pinaglalaban nila. Paano mo sabihing tama ang pinaglalaban nila na kahit na nagnakaw na ng billion-billion, mali-maleta, itong si BBM at ang grupo ni BBM, klarong-klaro na wala ka na maitatanggi. Ayaw pa rin nila. Mas gugustuhin pa nila yung magnanakaw na maghari kaysa yung grupo naman ni Sara na tinutukoy nila mamamatay tao. Ganon ang problema sa ating bayan. Wala kang makikitang tama. Nakipagkutsamahan pa yung mga tilaw. Sila kagaya, mga kaliwa, kagaya ni Christian Esguerra, kagaya ni Blanc Casera Bandu, kagaya ni Enzo Rico. Ang mga vlogger na akala mo nung una, makadilaw, makano,
Hindi pala. Maka-BBM ang mga. Tapos, sinagot ako ni Christian Esguera at saka ni Ronald Llamas na bakit daw sa tatawagin siya na maka-BBM. I-google lang daw, makikita na daw mga tira niya kay BBM. Christian, huwag mo nga paglulukuhin mga Pilipino. Huwag niyo paglulukuhin ni Ronald Llamas. Si Ronald Llamas na yan, tinatago niya katotohanan na sa panahon ni Noynoy Aquino na siya Youth Secretary, ay siya pala ang nag-udyok kay Alan Peter Cayetano na convincing si Noynoy Aquino na huwag isampa ang kaso laban sa China patungkol sa West Philippine Sea. Ngayon, tatawagin niya si Marcolita na Chino doon. O paano yan, Mr. Senator, anong tawag yan? Sen Edo ang tawag ni Christian Esguera sa kanya. Pero ano yan, Chin Edo ka rin. China Edo. Yan ang katotohanan. Ang dami mapagkunwari sa atin sa paligid ngayon. Kaya huwag po kayo magpapaniwala sa mga vlogger ngayon basta-basta. Marami pong vlogger kayo na maka-BBM, pinatabunan, pilit na tinatabunan ang litrato. Ang totoo po dyan, sobrang taas po sa standard ang presyo ng gasolina natin kahit na may krisis po. Ang presyo ng crude oil, sobrang taas sa standard. Ihambing na lang natin sa Thailand na pinakamalapit sa atin. Sa Vietnam, mababa po presyo sa Vietnam. Malayo ang Vietnam mula sa Singapore. Bakit? Mababa ang presyo ng gasolina. Sa Japan, mababa rin ang presyo. Ang Japan, kumukuha rin ng gasolina diyan sa may Singapore. Ganon din sa Taiwan. Ang China, nag-iipon ang China ng kanilang sariling, meron silang sariling reservoir. So, ibig sabihin, ano ba ang susi? Pag tinignan natin po ang Japan. Sa Japan po, 2 years po na mahigit kahit walang supply ng gasolina, hindi mauubos ang gasolina at crudo na naka-imbak sa Japan. Ganon ang taktika para lumago ang ekonomiya. Sa Pilipinas, sinasadya ata, sabi 60 days daw ang imbak natin ng gasolina at crudo para mabubuhay tayo kahit magtuloy-tuloy ang gera. Dapat nag-imbak din tayo na imbis na nag-flood control projects kayo, yung pera ginamit ko na trilyon, dapat inangkat na ninyo, gagamitin ninyo. Halimbawa, sabi nila, oil deregulation kasi bawal mag-import ng gobyerno. Mali po yan. Ang gobyerno po may tinatawag na kumpanya na sa pangalan nito na Philippine National Oil Company. At gagamitin mong PINOC na magbibili ng marami na imbak worth for 2 years na reservation. Kahit 1 year lang. Doon mo ibuhos ang trilyon na ginamit sa baha, sa flood control project. Doon mo, tapos pagawa kayo ng imbakan lang. Tapos paggawa natin ng sarili nating refinery para direct tayo mag-import doon sa Middle East. Hindi yung dadaan pa tayo sa refinery. Kasi pag dadaan pa tayo sa refinery, siyempre may kita na yan, ang mga negosyo. Pero ganun pa man, kahit sa refinery tayo kikita, kukuha, okay pa rin yun. Makaimbak na sana tayo. Ganun, kung ako presidente, ganun ang gagawin ko. Number 1 solution ko is mag-imbak na maraming gasolina, crudo. Abutin mga 1 taon ang inventaryo mo na hindi naubos. Na kahit puputok pa ang gera sa mundo, 1 taon tayo na mura ang gasolina natin. Kailangan natin na murang gasolina kasi iyan po ang magpapagalaw ng pagpaikot ng mga produkto. Paikot mula sa buong. Kahit mabuhay lamang tayo sa palitan ng benta sa atin sa loob ng bansa natin, wala tayong problema. Hindi natin kailangan na mag-export para kumita. Kasi ang katotohanan ng buhay yan, lahat tayo, kung kulang ang bigas, matuto na tayo kumain ng kamote. Balik tayo sa kamote, balik tayo sa balanghoy, sa kamuting kahoy. Doon na tayo magtatanim. Iyan na rin magiging staple na ulam natin, kain natin. At ang ulam, yun ay halo. Naranasan ko yan noong sa Ahoy, Iloilo ako. Sa loob ng 3 buwan na tag-init. Sobrang tag-init. Hindi ka makatanim ng palay. So, dahil hindi ka makatanim ng palay, you have to live on whatever is available. Maraming balanghoy yun. Marami yung yema, tinatag na yema, yung parang marang amokadya. Pero ang laban yan, kapag binuksan mo, pag isaing mo,
Yan pang laman niya, parang kamote ang laman. Tapos marami din kamote. Yan ang kinain namin doon sa Ahoy, Iloilo sa loob ng 3 buwan na tag-init. Kasi El Nino yun. So sinasabi ko lamang po ang solusyon sa mga nakikinig sa akin sa mga probinsya, do your own. Huwag na kayong umasa sa ekonomiya ng Pilipinas. Magtanim po kayo na maraming kamote. Rest assured, kahit kamote lang po ang kakainin yung ulam. Kompleto na po yan. Kahit walang ulam, kamote lang kakainin yung buong. Kahit ng balanghoy lang kakainin mong buo, sa loob ng isang taon ay wala pa tayong gastos sa pag-import ng mga bigas. So, with this, punta na po tayo sa topic natin na impeachment. So, ngayon, ang pag-usapan natin ay ang Section 5. Naniniwala po ako na kapag ang ilalaban lamang ng mga abogado ng mga kakampi ni Duterte, nagsampa po sila kasi ng petition for certiorari. At ang kanilang argumento, number one na argument nila, of course, mayroon doong tinatawag na double standard. Ang pangalawang argumento nila ay pagkatapos ng double standard, ay naglabag na daw ang House Committee on Justice sa pagpasabpina ng ebidensya, kaliwat kanang pagpasabpina, na hindi man lang binanggit sa reklamo ng mga nagreklamo. So ito po ang aking analysis, legal analysis, that naniniwala ako ito yung pinaka-strongest foundation strongest argument based on law. The strongest, na kung ako naging abogado na gumawa ng petition, dito lamang ako tututok. Okay? Number one, ipakita ko sa inyo muna ang batas ng impeachment rules. Ipakita ko sa inyo itong House Impeachment Rules, House of Representatives Impeachment Rules. Ito po yun. Yan, procedure in impeachment proceedings. So nakita nyo, ang pangalan ay impeachment proceedings, hindi impeachment case. Bakit? Gusto ko lang iklaro. Ang ibig ko sabihin nito ay ang impeachment na nangyayari sa ngayon sa House of Representatives ay proseso lamang. Hindi pa yan kaso. Kumbaga, kung ihambing mo yan kung pumasok ka ng criminal case laban sa taong halimbawa nag-rape ng iyong kamag-anak, ikaw halimbawa ang tatay o nanay at ang anak mo na babae ay ni-rape. So ikaw ay kakaso, doon ka magsampa ng kaso sa tinatawag natin na Office of the Provincial Prosecutor kung sa mga probinsya. Tapos Office of the City Prosecutor kung sa mga lungsod. So ngayon, sa Office of the Prosecutor or kung sa impeachment, House Committee on Justice, ay dapat ilatag mo na doon ang lahat mong ebidensya na nakuha ng pulis. At kailangan kompleto ang pagsalita ng reklamo. So ngayon, kapag rape, ano bang elemento? Dapat ilatag mo lahat doon ng mga detalye na mag-constitute na bubuo ng mga elemento ng criminal rape. So ano bang elemento ng criminal rape? Number one ay sinabi mo na, sasabihin mo sa number one statement mo ay nagkaroon ng sexual intercourse yung akusado na inaakusa mo sa iyong anak. Tapos number two, ibanggitin mo ron na sa pagkakaroon ng sexual intercourse sa iyong anak ay sapilitan ang ginawa. Tapos number three, babanggitin mo kung paano ang papamimilit na para maghasa o di kaya huwag mo na tawaging gasa na magkaroon ng sexual intercourse ang akusado sa iyong anak. Anong ginawa niya? Halimbawa sabihin, ang ginawa niya muna ay tinutukan niya ng baril na kung hindi ka magpapasex sa akin ay papatayin kita. So iyan po ang elemento, minimum element. At ang number last na elemento ay nagkaroon ng sexual intercourse. Kasi kung hindi natuloy ang sexual intercourse, maaring hindi rape yun. Maaring acts of lasciviousness na lang nangyari. Diyan, pinapakita ko lang sa inyo kung gaano pagsampa ng kaso. Kung sa rape ang pag-usapan natin, so kailangan ng detalye na pinakadulo na nagkaroon ng sexual intercourse
at nakabanggit mo na sa pilitan o di kaya may gumamit ng baril para magkaroon ng sexual intercourse, kailangan mayroong pagbabagitin na elemento na isa pa. Kailangan sasabihin na ayaw ng anak mo na magkaroon ng sexual intercourse sa lalaki. So nakita nyo na? Kung hindi mo babanggitin na ayaw ng anak mo na magkipagkaroon ng sexual intercourse, ibig sabihin po, magkakaroon ng duda kung ayaw ba talaga ng anak mo o hindi. O gusto niya. Kasi kung may duda, ang lahat ng duda po, alalahanin nyo, ay nire-resolve yan, binibigay ang pabor sa inaakusa. Ang tawag namin dyan, in dubio pro reo. Latin na salita po yan. Ang ibig sabihin, in dubio, kung may duda, ay para sa akusado. So, yan ang kompleto. Ngayon, kung kompleto pagkabanggit mo, ang tanong naman sa ngayon, yung pulis ba, anong ni pulis, yung piskal ba, ay may kapangyarihan na utusan ang doktor na examinin ang katawan ng nirape? Ang sagot yan, wala pong kapangyarihan ang piskalya na magsabina. Kundi, ang pwede lang niya mangyari, na pwede gagawin, ay ang gagawin ng pulis, ang pulis na mag-imbestiga kasi. Pulis ang nag-imbestiga, tapos ang lahat ng produkto ng pulis, isumitin niya sa piskal. Ang pulis diyan, ang gagawin niya, makisuyo siya sa doktor na examine. Pero kung government doctor, obligado government doctor na mag-examine. So kung namatay babae, magkaroon pa ng autopsy. So, ang gagawin ng pulis, magre-request siya sa medical autopsy practitioner, kagaya kay Raquel Pocton. At doon makikita ngayon sa pag-autopsy at magkakaroon ng swabbing, bisan swab, kukuha ng sample sa katawan ng babae. At titingnan, lalalim pa ngayon ang doktor. Titingnan dun sa kanyang sex organ kung may naipon doon na sperm cell. At kung may naipong sperm cell, kukunin ngayon ng doktor ang sample ng sperm cell. So pag makuha niya ang sample ng sperm cell, ay makikuha niya ngayon, request sila ngayon ng tinatawag na DNA test para malaman ang DNA structure ng sperm cell. So biro na tayo gano'n. May naisip ko akusahan si Pedro ng rape sa anak ko. So ngayon, ang tanong, unang tanong niyan, pwede ba isabina ng piskal si Pedro na magpasubmit ka ng DNA mo? Hindi. Unang-una, constitutional right to privacy yan. Number 2, ang piskal ay walang kapangyarihan magsabina. Tanging korte lamang magsabina. Kumbaga, ano ang meron sa piskal? Ipunin lamang kung ano ang nakuhang ebidensya. At kung maipon niya at sapat na ang pag-elemento, mabanggit mo na ang factual basis na mag-constitute as the total elements of the crime of rape, saka pa lang ngayon isasampa sa korte. At pagdating sa korte, ang korte na mismo ang magpasampina sa DNA test. At ang korte na rin ang magpasampina sa mga doktor na nag-examine at patunayan mo sa korte. Ibig sabihin po, ang purpose na ng trial ngayon ay to establish the highest form of evidence na kailanganin para patunayan mo na guilty ang inaakusa mo. Gets mo? Yan po ang puntos ko dyan. Na ibig sabihin, bago ka magpatuloy, kailangan mo muna, establish mo na ang minimum compliance. Sapat ba pagbanggit mo ng detalye para sabihin mo na may krimen na rape? Dalhin natin sa impeachment. Sapat ba ang detalye na binabanggit para magkaroon na ngayon ng kapangyarihan ang House of Representatives na magsabina. Kasi ang kakaiba sa gitna ng House Committee bilang fiscal sa impeachment at ng fiscal para sa mga krimen ay ang House of Representatives ay may tinatawag na plenary power, a big power para mag-sabina. Kaya kung ako tanungin mo, kapag pubasa na ang reklamong impeachment sa testing na kung may sufficient statements of facts pa sila ba para mag-constitute ng grounds for impeachment,
ay pwede na sila magpasampina. Basta na sa loob na hanggat sa pwede maabot sa isip nila na pwede patunayan nila ang mga nabanggit sa impeachment na reklamo. At dito, sad to say, kulang po ang pagkabanggit ng mga detalye sa impeachment laban kay Sara. At kung ikumpara mo, bakit may double standard? Ang sinasabi ng mga abogado na pabor kay Duterte, nagsampa ng petition sa Supreme Court. Kasi sinasabi nila, may double standard. Kung babasahin mo po ang reklamo na sinampa laban kay BBM, kumpleto po ang pagkabanggit. Ehemplo na lang po. Halimbawa, yung kaso na sinampa ni Attorney Andre De Jesus na sinasabi niya na dapat i-impeach si BBM sa kanyang pagiging state of physical health niya with respect to drugs, illegal drugs, ay dapat itanggalin na siya dahil sinira niya ang tiwala ng taong bayan o betrayal of public trust. Paano nila binanggit ang detalye? Number one, na si BBM ay nagkaroon ng duda sa kanyang pagkatao kung siya nga ba ay adik o hindi adik. Number two, nagsalita si Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo. Number three, sa matinding sinabi ni Amy Marcos ay yung sinabi niya na si ading niya o kapatid niya ay adik. Adik talaga. Sinabi niya, adik, kinukonfirma niya. Number four, ay sasabihin nila sa statement nila, sinabi nga naman na si Amy at saka si Bongbong ay magkakapatid. So number five, sasabihin mo dahil sa magkakapatid sila, alam na personal ni Amy ang lahat na nangyayari sa buhay ni Bongbong, lalo pat nung hindi pa sila nag-asawa ni Lisa Marcos. So number six, ay kinumbinsi pa ng na personal niyang alam, sinabi niya sa kanyang personal niyang nakasalamuha yung si Lisa Marcos at sinabi niya si Lisa Marcos ay addict din. Number seven, ay personal niyang kinausap ang kanyang anak na si Borgie ba yun, na inalok ni Sandro Marcos na gumamit ng cocaine. Number eight, at mga kilala niya rin ito si Sandro Marcos na addict din at alam niya personal. So ibig sabihin, number nine, despite all these things na magbuo ng duda sa pagkatao ni Presidente Marcos, ay ito na sana ang mag-require sa kanya, mag-obliga sa kanya na magpa-hair follicle test niya para malaman kung talagang may drugs problem siya o wala. Number 10, at alam naman ni Bongbong Marcos na ang paggamit ng droga ay nakukulong sa ilalim po ng Section 15 Republic Act 9165 o the Comprehensive Anti-Drugs Law. So ngayon, number 11, ang nangyari ay lahat, ang mga tao ay nagki-claimor na siya ay mag-hair follicle test, hindi pa rin niya ginagawa. So number 12, dahil siya hindi ginawa, sinira niya ang tiwala ng taong bayan. Hindi ba kompleto pagkabanggit? And despite that, binasura nila ang kaso laban kay Bongbong Marcos na impeachment. Kaya kung hindi nila binasura dahil obligado sila na dapat ipatuloy nila, pwede na sila magsampina ngayon ng doktor na kung ano man ang ebidensya makita nila. Pero kung ang testing, ang pakay nila, magpasampina ay para utusan si BBM na magpa-DNA test, hindi mo pwede gamitin. Kundi, ang tanging Senate as impeachment court lamang ang pwede magpasampina niya. But then, matinding balitaktakan niya kung ipasampina ng Senate si BBM na magpa-drug test o hindi. Pero what it is sufficient, sapat na yung hindi niya pagpa-drug test, yung pagtanggi niya para mawala ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Ganun na po. So, balik tayo kay Sara Duterte. Hindi po sapat, I submit, hindi po sapat ang pagbabanggit para tanggalin mo si Sara. Ngayon, kung hindi sapat, hindi na yan aabante mula sa Section 5, Section 3, Rule 3 ng ating Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. So, ibig sabihin, bawal na sa ngayon magpasampina ang House of Representatives ng dagdag na ebidensya dahil
hindi pumasa sa testing ng sufficiency in substance ang kaso laban kay Sara. Ito na ngayon. Pakita ko muna sa inyo ang Section 5. Ito po, Section 1, Section 2, Section 3, Section 4. Sa Section 4, kasakop siya ng finding probable cause for impeachment. So Section 5, ito na ngayon ang determination of sufficiency in substance. Sinabi rito sa batas nila, should the committee find the complaint sufficient in form, it shall then determine if the complaint is sufficient in substance. So, paano malaman ng sufficient in substance? Ito sinabi ng rules. The requirement of substance is met. Magkaroon lamang ng sufficiency of substance kung, sabi, if there is a recital of facts. Merong aligasyon ng mga pangyayari of facts. At ang facts na yan, pag pinagsama-sama mo lahat, constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the Committee on Impeachment. So, ibig sabihin, kailangan, huwag mo muna hanapan ng ebidensya ang pagkabanggit ng reklamo. Alamin mo lang muna kung sapat ang pagkabanggit ng mga facts na kung totoo mga ito ay impeach ka. Ganun po ang pag-focus. Sa example ko kanina, kay BBM, sapat po ang pagbanggit ng facts. Hindi muna natin hinahanap yung ebidensya sa mga binabanggit ng facts. Pero bakit hindi nila? Ibig sabihin po, lumabag ang House Committee on Justice sa utos ng Section 5. At kung lumabag sila sa utos ng Section 5, pwede ito maging dahilan para magsampa ng petisyon at ipa-reinstate ang kaso ni BBM na impeachment. For that, naghanap lang ako ng pera, pero kung gusto nyo tumulong, bigyan nyo akong tulong. For that, within 60 days, mula ng February, ay wala pang 60 days, magsasampa na ako ngayon ng kinatawag na petition for certiorari based on grave abuse, nag-abuso ang House Committee ng pagbasura sa reklamo laban kay Ferdinand Marcos. Isasampa. Hanap lang ko na pambayad sa Supreme Court ng hiding fee na tinatawag. Okay? Ngayon kay Sara naman, sinabi ko kanina na hindi sapat, pero pinatuloy nila na may sapat. Kaya kung may sapat na, nothing can stop the House of Representatives Justice Committee from issuing left and right subpoenas. Basta yung anong maisip nila na mapatunayan nila ang aligasyon na kahit kulang-kulang ay magkatotoo. So lumalabas dito po sa kaso ni Sara Duterte ay ang Kongreso mismo sa loob ng kanilang House Committee on Justice ang naghahanap ng ebidensya at nag-cure ng statements kahit tinanggap nila kahit kulang-kulang ang pagkwento ay sila mismo ang nag-abuso sa kanilang ginagawa. Sana, kung kompleto na sana ang pagbanggit ng akusasyon lamang kay Sara, walang problema yan. Authorized sila magsabpina left and right. Ngayon, ito na ngayon. O sisain natin ngayon ang reklamo laban kay Sara. Tingnan natin kung sapat. Ito po yung reklamo laban kay Sara Duterte. Ang ipapakita ko sa inyo po ay ang reklamo ng impeachment na sinampa noong 2025 laban kay Sara. At pareho rin po, walang pinagbago. Ito po ang sinampa kay Sara Duterte noong 2025. Ayun, basahin natin. In the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, verified complaint for impeachment. Yan. So, asa nabanggit itong mga pangyayari, mga facts of the parties, binanggit. So, sa parties, binanggit sila na complainant sila na mga member sila ng House of Representatives. In this case, ang nagreklamo ay mga congressmen. More than 215 sila po meron dito. So, minimum of 1/3 lamang ang kailangan para tanggapin, mag-move forward sa Senate Impeachment Court ang reklamong impeachment. So, ang 1/3, at that time, 316 ang mga congressmen. So, what is 1/3 of 316? So, para makomplete mo mabilis, 300, umuna ka dun sa mabilis.
na mano mo makompute. So, 300 is divided by 3, 100. So, 16 divided by 3, may sobra. No? 15 divided by 3 is 5. So, 5, may sobra pang isa. So, 1 divided by 3 is 1/3. Dahil walang tao na 1/3, gagawin mo lang 1. So, 100 plus 5, 105, plus 1, 106. So, ibig sabihin, minimum of 106 congressmen and congresswomen ang dapat pipirma. Naabot ba nila ito? Noong 2025, February 5? Yes, naabot po nila dahil 215 ang pumirma. Sobra-sobra pa. Okay, ito na. Sa statement of facts tayo. Ito po yung statement of facts nila ng articles of impeachment. So, nagkwento man na sila preliminary. July 1, naging vice presidente si Sara. Okay. Kailangan yan para mapatunayan muna nila na may rason sila magsampa ng impeachment dahil vice presidente. Sapagkat po, sa ilalim ng Constitution, tinawag din nila na ang impeachable officer ay kasama diyan ang vice president. Okay? So ngayon, achieved na yon yung ganung tanong. Next is, before her election and assumption of office as vice president, responded Duterte occupied the following offices. Okay. 2007-2010, vice mayor siya ng Davao City. Tapos 2010 hanggang 2022, mayor siya ng Davao City. So, statement number 7. However, in less than 3 years, since having assumed as the vice president of the Republic of the Philippines, which is the second highest executive office in the country, respondent Duterte has repeatedly, egregiously, and grossly violated her solemn oath. So dito na binanggit, napaka-general ang statement. Nilabag ni Duterte, ni Sara Duterte, ang kanyang sumpa bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Dito, ito po ay statement of conclusion. Ngayon, ano ang tanong ngayon? Ano ang mga detalye na nagtulak sa mga congressmen para sasabihin ang conclusion na naglabag si Sara Duterte egregiously, matindi sa paglabag sa kanyang sumpa bilang pangalawang Pangulong Pilipinas. Dito, alamin natin kung may binanggit pa sila ng mga detalye. So ito, kasunod na banggit na, indeed, respondent Duterte pursued actions that amount to culpable violations of the Constitution, flagrant betrayal of public trust, graft corruption, and other high crimes. These actions reveal that respondent Duterte is unfit for public office and must therefore be removed by impeachment. Ang problema ko dito, conclusion lang ito. Siguro nobody could argue against me if I say this is a statement of conclusion. Wala pa yung detalye dito kung bakit sila nag-conclude na nakagawa si Sara ng culpable violations of the Constitution. So punta tayo sa number 8, statement number 8. It has also been discovered, nakadiscover daw sila, that the actions of respondent na may ginawa daw si Duterte na hindi bago. Kundi, ginawa siya ng katulad ng ginawa niya nung siya'y nag-umpisa bilang vice mayor at saka mayor ng Davao City. So, ang pagkakaiba lamang daw, the only difference is in previous occasions, she had successfully hidden her actions from public view. Tapos sa ngayon, hindi na. Ang problema, ano ba yung actions from public view? Again, this is a statement of general statement of facts. So, wala pang tinatawag na ultimate facts or detail of the facts that constitute the impeachment ground. So next, punta tayo sa statement na grounds for impeachment. Article 1, anong akusasyon nila kay Sara? Respondent betrayed the public trust, committed culpable violations of the Constitution, and committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and Speaker of the House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. So, again, itong Article 1 ay statement of general conclusion. Now, Article 2, as respondent sa Sara Duterte betrayed public trust or committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President and the Department of Education.
Again, this is a general statement of conclusion. So Article 3, respondent betrayed the public trust and are committed with bribery and or other acts of graft and corruption in violation of Republic Act 3019. Again, ito naman ay statement of conclusion. Tapos Article 4, respondent committed culpable violations of the Constitution and or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties in restatement of assets and net worth in violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Constitution. Again, statement of conclusion ito. Siguro naman, walang kukontra sa akin at matalino naman kayo na sapat na nakikinig sa akin para sasabihin ko na conclusion lamang ito. Article 5, respondent committed other high crimes, including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Again, statement of conclusion lang yan. Hindi pa yung statement of facts. Tapos, Article 6, respondent by herself and in concert with others, ibig sabihin concert, kakotsaba ang iba, committed acts of destabilization or destabilize the government, at least a betrayal of public trust and or culpable violations of the Constitution, and even the high crimes of sedition and insurrection. Again, statement of conclusion. Ito man, number 7, Article 7, the totality of respondents' conduct as Vice President, including her commission of the foregoing acts, clearly display conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violations of the 1987 Constitution, and graft and corruption. Again, this is a statement of general conclusion. So, punta tayo ngayon sa discussion nila. I am expecting sa discussion nila, dito sila magdetalye. Okay? Saan ba tayo? Tumalon. Isang dali lang. Ito. Sa discussion nila, Article 1. Dali lang. Respondent betrayed the public trust, committed culpable violation of the Constitution, and or committed high crimes in contracting assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives as publicly submitted by it. Again, this is a general conclusion. Okay, diretso tayo. Sa statement number 9, respondent Duterte resorted to threats of bodily harm and worse, assassination against key officials of the Philippine government and their family members, particularly the sitting President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Again, general statement of facts ito. Walang detalye. Hindi detalyado pagkukwento. Number 10, the nation watched in horror and shock when in a virtual press conference conducted by respondent Duterte and her Chief of Staff, Attorney Zulaika T. Lopez, in the early morning of November 23, 2023, respondent Duterte publicly and brazenly declared that she had contracted an unnamed person to kill the President, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives in the event of her death, with clear instructions for the said assassin to persist until these persons were dead. Again, although may detalye na, pero kulang pa rin kasi major pa rin statements. O ito, dito na sila ngayon nagdetalye. Kinote nila kung anong sinabi sa salita ni Sarah. Sabi nila, ito daw sinabi ni Sarah. Wag kang mag-alala ma'am sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Nagbili na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag kang tumigil hanggat hindi mo mapatay ko sila. And then he said, yes. Sinabi niya, inaamin ko detalyado yan. Pero ang tanong, sapat ba yan para sabihin na nakasala na ng betrayal of public trust si Sarah? At ang ibang akusasyon na, balik tayo. Public trust, committed culpable violations of the Constitution, and or committed high crimes. Okay, so tatlo ang akusasyon nila. Committed high crimes. Pag tinanong natin, nakakommit na ba siya ng crime?
wala pa. So, wala silang binanggit kung paano na naging krimen ang pagkakausap sa isang tao na papatay kay BBM, kay Lisa at Martin kung si Sara ay mapatay. Ladies and gentlemen, mga kapwa ko Pilipino, wala pong krimen na tinatawag na pagpaplano sa pagpatay. Wala po yan. Basahin mo man paulit-ulit ang Revised Penal Code. Basahin mo rin ang lahat ng batas na lumabas sa Pilipinas patungkol sa krimen. Wala pong batas na nagsasagawa at gagawing krimen ang pagpaplano ng pagpatay. To tell you the truth, wala pong crime sa pagplano ng pagpatay. Therefore, hindi papasok ang akusasyon nila na committed high crimes. Kung walang crime of murder at walang plotting to kill, to murder and assassinate the incumbent president, wala pong krimen na gano'n. Maliban dyan, yung criminal act ay isang personal na bagay na ang tanging makapagreklamo kung may pananakot o wala ay ang mismo yung biktima. Sa aspeto ito, sino biktima? Si BBM. Si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Ang tanong, nagreklamo ba sila? Ang katotohanan na hindi may tatanggi hanggang ngayon ay wala pa pong reklamo si BBM, si Lisa at Martin. Kung gumalaw man ang NBI, that is out of jurisdiction. Walang jurisdiction ng NBI gumalaw dahil wala naman nagreklamo. Next, ang una kong problema dito, may statement of facts sila pero kulang-kulang naman. Hindi nila binanggit yung unang binanggit ni Sara na nalaman niya na ipapatay siya. Dapat iyan ilagay ang statement ni Sara na nalaman niya ipapatay siya ni BBM, ni Lisa at ni Martin. So kung nilagay dito, lalabas po na ito ay katwiran ni Sara para sa kanyang magiging depensa para siya ay hindi patayin. Which is karapatan ng kahit sinong tao na gumawa ng hakbang para depensa ng sarili na hindi siya mamamatay. So with that, kung sinama nila yon, wala na, water down na, hindi mo na siya pwedeng kasuhan. Okay? Next, statement na number 11. The foregoing statements of respondent Duterte admit two things. First, he has specifically directed a person to kill the president, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives. And second, that in contracted the person has agreed to carry out the instruction. Ang tanong, may statement of facts siya. Ang tanong, ultimate facts ba ito? Para sabihin mo na nag-commit na siya ng crime of murder? Hindi pa, kasi wala namang may pinatay. At walang sinabi rito na may namatay. Pangalawa, ulitin ko lang, wala pong batas na nagpaparusa sa tao na magpaplano na magpatay. Okay? Very clear lang po yan. Ganun na kasimple. Let us analyze this and I'm inviting you all to open your minds to truth and justice and factual assertion. Kaya makinig ka. Pakinggan mo ito, Attorney Insurrecto. Pakinggan mo ito, Mr. Vlogcaster Armandin. Pakinggan mo ito, Attorney Claire Castro. Kayo mga nagsasabi na krimen ito yung sinasabi ni Sara. Pakinggan nyo ito. Next, number 12. That her instructions supposedly included a suspended condition, her death, which will trigger the contracted person to proceed. Lalo nyo pang binaba ang kalidad ng inyong akusasyon na mag-commit ng high crime si Sara. Kayo mismo nagsabi na mangyayari lang pala yan kung mamamatay siya. Eh kung hindi mamatay, walang krimen na mangyari. Eh sana ngayon mapupunta ang akusasyon ninyo na nag-commit si Sara ng high crime. If there is no crime, then there is no high crime. Ganun na po kasimple. So, kulang-kulang ang pagkabanggit ninyo ng kwento. So, these statements again, statement number 13 ninyo, which came in the heels of responding to Duterte's prior disclosure that she had previously found herself wanting to behead the president, so alarmed the nation that it was immediately treated as an active threat. Oh, sapat ba yun para sabihin na threat yun? Sapagkat bago nangyari yan, nagkaroon po, sinabi nila dito na nagkaroon ng press conference si Sara Duterte
na kung saan nagsabi siya na naginip ako kagabi at gusto kong gigilitan ng liig si Bongbong Marcos. Sapat ba yun? Kung ako tanongin niya, joke lang yan eh. Kwento lang yan para naman siyempre may style, kanya-kanyang style kada tao, kagaya tatay niya si Duterte. May style, pag mayabang, likod para pa-impress, para matakot ang tao. Yun naman ang katotohanan dito. Wala namang wala namang krimen na magpaparusa, walang batas na magpaparusa sa sino man na naginip, na nanaginip ako, pinatay ko si Donald Trump. Wala pong ganun ng batas na ganun na magpaparusa. Sinabi ni Sara na naginip ako, ginugurgur kong liig ni BBM. So in other words, hindi pa rin sapat ang pagbanggit nila ng mga pangyayari or facts. So there is no ultimate fact statement that would constitute the crime of murder. Hindi mo rin pwede sabihin that could constitute the crime of plotting to kill. Kasi wala pong krimen sa Pilipinas na nagpaparusa sa pagplano sa pagpatay. Ang plano na pagpatay ay hindi paparusahan hanggat hindi ka nagsimula ng aksyon para ipatupad mo ang plano mo na pagpatay. Dahil may nag-istorbo. So, ganun po at least I hope so, very clear sa inyo ang aking paliwanag. Basahin natin ang statement number 14. In fact, the news of a sitting vice president spewing expletives and publicly admitting that she has set in motion a clear plot to assassinate the sitting president was so outrageous and unprecedented that it made its way around the globe with the news outlets from various countries, including Al Jazeera, CBS News, CNN, Reuters, Hindustan Times. Plainly, too, it was an international embarrassment to have Vice President behaving in such a manner. Ang problema niyo, number one, pag-state ng facts dito, bakit niyo binabanggit na setting in motion? Wala pa nga eh. Hindi na namin inumpisahan. Pag sinabi mo pong set in motion, inumpisahan mo na ang plano mo. Wala naman. Dito, lumalabas yung statement of facts nila ay hindi lang kulang, kundi nagsinungaling, nanubra pa, nagsinungaling pa sila. Wala po inumpisan, nagkwento lang si Sara. At saka kayo lamang ang nag-conclude na spewing expletives, public admitting. Expletives ba yun? Hindi naman expletives yan. Conclusion nyo lang na expletives yan. At saka naglagay pa kayo, outrageous and unprecedented. Conclusion nyo lang ito. Hindi po yan statement of facts. Kung ano nangyayari, yan ang statement of facts. Ito kung ano ang inyong description, yan po ay statement of conclusion, not statement of facts. Or it could either be said as statement of opinion. An opinion is one thing and a fact is another thing. Kaya hindi nyo ipagpalit sa opinion ang facts. Dito na tayo sa number 15. This admission as to having contracted the person for the purpose of assassinating the President Marcos, his wife, first cousin, the incumbent Speaker of the House of Representatives, has never been denied. So ano ngayon? Sapat ba yung statement nyo ganito? Ang problema sa inyo, inumit ninyo ang sinabi niya, hindi nyo dinala ang sinabi niya na kung ako'y ipapatay kasi may plano, kaya sila na ipapatay ako. At kung ako'y mamatay, bakit hindi nyo sinabi yan? Dito nagiging unfair at nagiging bias ang mga kumakaso laban sa kanya. Hindi nila kinumpleto sinabi ang katotohanan. So dito, ito binanggit ni Sara, pag namatay ako, o buti naman binanggit niya kapag namatay ako. Ibig sabihin, may kondisyon niya na kung namatay siya. Hindi naman siya namatay. So wala kang kakabahan, walang takot, wala kang matatakot. Besides, ulitin ko rin, the only person who can say that there was threat is the person himself, not tinatakot. Nagreklamo ba si Sara, si Lisa Rita Marcos? Nagreklamo ba si BBM? Nagreklamo ba si Martin Romualdez? Hindi po sila, wala sila sinampang reklamo na nagreklamo sila. Maaring naasiwa sila, maaring nag-express sila ng opinion, ayaw namin yan, katarantaduhan yan, pero hindi po sila
nagsabi si Lisa, si BBM, at saka si Martin Tambaluslos. Hindi po sila nagsabi na sila ay natakot. Ganun lang po kasimple yan. So next, ito, Dr. Black reported to do that in the event that you are killed. Kinlaro ni Sarah, yes, kung ako ipapatay nila. So that it is clear. Kung ba mapatay siya, pero kung hindi siya patay, nothing will happen. And besides, there is no, ulitin ko lang, there is no crime to punish. There is no law that punishes a person planning to kill somebody. Nolium crimen, nolia pena, sinilihi. Walang krimen kung walang batas na nagsasabi na ang ginawa ay magiging krimen. In English, there is no crime if there is no law punishing it. Okay? So, diretso tayo. To state that the acts of respondent Duterte undermines peace and order is an understatement. Opinion na naman ito. Ito rin sa tingin nyo lang, kung ano masabi nyo sa tingin nyo. It is not fact. Tapos, they are destabilizing and forward constitutional means to remove an elected president. Anong remove? Wala namang sinabi si Sara na tanggalin siya. Ang sinabi niyo lang, ipapatay siya kung ako'y pamamatay. So again, conclusion naman ninyo ito. So dito, wala tayong makikitang violation of constitutional provisions. Wala pong nilabag na provision ng Constitution. Therefore, you can never say that Sara Duterte committed the act of culpable violations of the Constitution. Ngayon, sasabihin ninyo, yung ganong sinabi ni Sara ay nagtanggal ng tiwala ng taong bayan kay Sara. Anong masasabi nyo? Are you correct? Naku, ang kabaliktaran ng katotohanan. Sa sunod-sunod na survey, tumaas ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. At bumagsak ang tiwala ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Sa ngayon na nagsasalita tayo, ang tiwala ng taong bayan kay Marcos ay -9. Paano ngayon yan? So, ibig sabihin, very clear naman siguro kung nakita ninyo ang mga detalye na binanggit ng mga kumasok kay Sara Duterte, at least dito lamang sa pag-press-con ay hindi sapat. Sabi nila, notably responded Duterte's resort to death threats. Hindi na nga matawag na death threat ito eh. Paano matawag na death threat? Wala namang batas na nasasabi na ang pagpapatay, kung ako'y patayin mo, ay death threat. Walang batas mo sabi niyan. Again, babalik tayo sa tinatawag na prinsipyo ng nolium crimen, nolia pena, sine lege. There is no crime if there is no law punishing it. So, ibig sabihin, itong detalye, binanggit naman la, and her act of contracting an assassin, hindi rin ito puro statement of conclusion. Tapos sabi nila, on November 25, 2024, 2 days after, no, nag-press con siya, ay nagbayabang daw si Sara Duterte na nakakontrata na siya. So saan, ang alam ko, o sige, sa kahit sabi na to, nakakontrata daw in place against President Marcos, ay ipapahukay niya, itatapon. May krimen ba ganun violation? Wala. So pagtawag daw ng drug addict, it is a clear attempt na kudita. Saan ka dito na naging lalong ano sila, lalong naging tawag nito, illogical sila dito. On November 25, 2024, or a mere few days after respondent Duterte gloated about having a contract to kill in place against President Marcos, her father, si Digong daw, I issued a call to the military and police to intervene and prodded them to support respondent and to support Sara and not President Marcos, to whom he libelously referred to as drug addict. O, kanino kasalanan ito? Kung ever kasalanan yan, si Digong yun, hindi si Sara yun. Anong statement of fact? Yung conclusion na naman ninyo na kung anong kasalanan ginawa ni Digong ay kasalanan din ni Sara. Anong conclusion meron kayo? So ito, binanggit ni Digong Duterte. So another appropriate question would be yung ito, with sincerity, kayo bang mga military and police, would you still continue to support the drug addict? Alam niyo kung ano, tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan.
You need not go far. Yang mga tao ninyo sa military, hanggang kailan kayo magsuporta sa drug addict na presidente? So, yan po ay statement na wala namang sinabi doon na kailangan tanggalin nalabag ni Sara ang tinatawag na constitutional provision. O di kaya nag-tinrider niya, tiwala ng taong bayan. Ano makukuha mo dyan? Again, statement of conclusion na naman kayo. Sabi na nga, the inflammatory words of Respondent Duterte. Pakisabi nga, tinatawagan ako ng tao sa posible tumawag kasi live ako. The inflammatory words of Respondent Duterte and those acting in concert with him made in open defiance of the executive power that is vested in the President under the Constitution as well as authority as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Such words and acts go against the 1987 Constitution, including Section 1, Article 11, Section 1, Article 11, Section 18, Article 7, and thus amount to culpable violations of the Constitution. They are also clearly seditious and constitute an act of terrorism. Ano conclusion na naman ito? Na kuno daw yun, sedition daw yun. Nakita niyo na ang katotohanan na ang binabanggit nila hindi facts, conclusion. Tapos i-impeach niya si Sara sa conclusion. Okay. Taken together, the foregoing are high crimes. Paano maging high crime? Hindi nga kumamarder yun eh. Unfit to remain in office. These are crimes that strike at the very life of the orderly working of government and the quite literally the lives of those she threatened to assassinate. Wala ngang threat. Okay? So, ibig sabihin, kayo na mismo maghusga kung talagang bang may threat, kung may crime ba dito sa sinabi ganon. In other words, natapos na natin ito, natapos na natin ang pinakahuling statement, these same words emanating from the occupant of the second highest office of the land is also tantamount to betrayal of public trust. Paano? Opinion lang ninyo. Opinion lang, wala kayong facts na binanggit. The rhetoric sends a clear message. No one is beyond the killing reach of the Vice President. Ano? Nag-conclude na naman kayo. So, Respondent Duterte, at the risk of delivering the obvious, one hoping that there's to stabilize the government. Destabilization ba yan? Ano? Nag-conclude na naman kayo. Yan po, ladies and gentlemen. Siguro nakita nyo na. Sa unang akusasyon pa lang, very clear na po na walang statement of facts. Ha? Very clear na walang statement of facts. So bakit natin tatanggapin na statement of facts at bakit ipapasa nila ito sa tinatawag na dito? To constitute the sufficiency in substance, the requirement is met if there is recital of facts. Recital of facts, hindi recital of opinions, constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the community. So, I hope so. Okay, na-conclude na po natin na ang unang kaso palaban sa impeachment ay hindi sapat. So, ibig sabihin, pag hindi sapat, walang authority ang House Committee on Justice para ipasa, para mag-proceed sa next round. With that, hindi na sila pwede magsabtina patungkol sa assassination. Okay? Let's proceed to the second charge. Second charge nila is, Respondent betrayed the public trust and or committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential funds. So, ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin lamang nito, kailangan magsagawa sila, magkwento sila ng mga detalye na kung bubuuin mong detalye ay nanakaw ni Sara ang pera ng pamahalaan mula doon sa confidential funds. Tingnan natin. Basahin natin ang statements nila kung sapat ba. Number 21. Respondent Duterte o si Sara has gravely betrayed the public trust and revealed herself to be unfit to discharge the trust reposed upon her office in handling public funds. Statement of opinion ito. Hindi to statement of facts. So this has been shown not only by her misuse
and malversation of confidential funds. Again, nag-conclude sila na nagbisyo sa o nag-malverse o nagnakaw. Tapos, but also by her repeated attempts to conceal and suppress relevant information. So kung tinago, inamin niya pala, tinago, bakit kayo nagreklamo na tinago ni Sarah ang mga detalye? Pag-aamin po yan. Kung sinabi niyong tinaguan pala, nagreklamo kayo bakit tinago, pag-aamin po yan na hindi niyo alam kung paano ninakaw. Ha? Hindi niyo alam kung paano ninakaw kasi tinago eh. Inakusan nila tinago. And documents on the fraudulent liquidations of how the confidential funds were spent. In other words, ulitin ko lang, inamin ninyo na hindi nyo alam kung paano ginasta ni Sarah ang confidential funds. Wala kayong statement of facts kung paano ginasta ni Sarah ang confidential funds. In other words po, to be candid, to be honest to you, kung wala kayong statement of facts kung paano ninakaw ni Sarah, ay kulang na naman ang inyong statement of or recital of facts para mag-justify na pupunta kayo sa determination of probable cause. At hindi kayo makapunta sa sunod magpa-sampina-sampina. Kasi nga, hindi nyo na-comply ang primary requirement. Okay? Next. In these 2 years as Vice President of the Republic, Duterte has managed to gain direct control of at least 612 million of confidential funds, all of which were wantonly and questionably spent exorbitantly. Ito na naman tayo. Nag-conclude na naman kayo. Statement of conclusions po yan. There is no fact here. There is no story here. Walang istorya dito kung paano niya ginastos, paano niya binulsa ang 612,500,000 pesos na confidential. So very clear, wala kayong binanggit. Dito pa lang, hindi na pwedeng i-authorize na magpatuloy kasi wala kayong detalye kung paano ninakaw. Number 23, among others, the inquiry conducted by the House of Representatives on the utilization of confidential funds by her offices clearly show that the supposed confidential funds where these funds are supposed to have been spent on are nothing more than ghost expenses. Itong pag sinabi niyo ghost expenses, nag-conclude na naman kayo. This is not a statement of fact. This is a statement of, again, opinion. And the rules, Section 5, Rule 3, requires statement of facts that are sufficient to impeach Sara Duterte. Hindi statement of opinion. Sabi niyo, where these funds are supposed to have been spent on are nothing more than ghost expenses. Nag-conclude kayo na ghost expenses yun. Let's go to statement number 24. In fact, the OVP and the DepEd Special Disbursing Officers, Gina Acosta and Edward Fajarda, have been declared under oath or have both declared under oath that they supposedly have no knowledge on where confidential funds were spent. O inamin nyo na, wala pa lang alam ang inyong testigo kung paano ginasta. Then, wala kayong ebidensya para magsabi na binulsa ni Sara ang pera. At kung hindi nyo masabi na binulsa ni Sara ang pera, you are not allowed to continue to the next stage for the purpose of determining probable cause. Ito naman kayo, na-conclude naman kayo. In other words, public funds in the total amounts of 612 billion pesos, 500 million were vanished into thin air. Yan po ay statement. Again, conclusion lang ninyo. Wala kayong nilagay na detalye kung paano nangyari. Ladies and gentlemen, again, babalik po ako sa Section 5, Rule 3, na kung hindi na banggit ang mga kwento kung paano aktual na ninakaw ay hindi tutuloy, hindi papayagan na tutuloy ang impeachment na reklamo base sa confidential fund. So, nano na kayo? Natututo na ba kayo? So, haka-haka lang. Tama ka, Joel Flores. Haka-haka lang, opinion lang ang kwento na binulsa ni Sara ang confidential fund.
So, yan po ang totoong nangyari. Next, punta tayo dito sa A. On the matter of 2022 and 2023 confidential funds of the Office of the Vice President. Saan sila nakabase? Sabi nila, if the liquidation reports and supporting documents are given any credence, then the confidential funds of the OVP and the respondent Duterte were applied to unjustifiably exorbitant, excessive, extravagant, and unconscionable expenditures. As shown by the OVP's own liquidation report, that 2022 OVP confidential funds in the total amount of 125 million were certified by respondent Duterte herself to have been fully disbursed and liquidated during the period of December 21, 2022 to December 31, 2022 or within a short period of 11 days. In other words, the OVP and the respondent Duterte spent the amount of 11,363,636 pesos each day. Suspiciously, this period is included for non-working holidays, Christmas Eve, Christmas Day, Rizal Day, and New Year's Eve. Wala pong ibang ibig sabihin ito. Ang ibig sabihin, hindi po ito pagbabanggit ng detalye, kundi pagbabanggit ng opinion nila kung anong nangyari sa 125 million. So very clear, walang statement of facts. Number 27, dito na tayo. Pertinently, according to the 2022 OVP-CF Accomplishment Report, these were spent for surveillance and monitoring. So ito po, kuno according sa surveillance and monitoring expenses, na binanggit ni Sara Duterte ay ginamit sa surveillance and monitoring. So ngayon, kung paano ginawa ang surveillance and monitoring, wala po kayong binanggit na kulang-kulang ba o pandaraya ba ang paggawa ng surveillance and monitoring? Wala po kayong binanggit na detalye. So sinabi nila, nag-conclude na lang kayo na exorbitant po yung tinatawag. Halimbawa, ganito. Among the surveillance and monitoring expenses was the amount of 16 million allegedly spent on the rentals and maintenance of safe houses. So, ang conclusion ninyo, napakataas ito. Kung si Terry Redon pa magsabi, napakataas ito, parang nag-upa lang kayo sa first part. Opinion mo yan, Mr. Terry Redon. But then, wala po kayong detalye dito na binanggit kung paano nangyari na kung totoo ba yan o hindi. Ayan, very clear na wala silang detalye na binanggit. Next, 27.2, such amount is clearly exorbitant. Ayan, nag-opinion na naman kayo. Dahil sa tingin ninyo ay napakamahal, ay ibig sabihin ninyo, meron ng ground for impeachment. Again, babalik ako sa Section 5, Rule 3 na nagsasabi, kailangan lamang ninyong banggitin ang detalye na kung paano nangyari ang ginawa ni Sara para sasabihin na naglabag siya sa tinatawag na impeachment violations. Okay? So number 28, for the year 2023, the OVP and the respondent Duterte utilized the total amount of 375 million out of the appropriated amount of 500 million pesos in confidential fund. The amount of 135 pesos was disbursed and utilized for each of the first 3 quarters. So, ito po, ano naman ang detalyadong statement ninyo para sabihin na ninakaw ni Sara? Kayo mismo umamin sa inyong dito na sa 500 million na budget ni Sara ay 375 million lamang ang kanyang ginastos. Hindi ba nagpapakita ito ng katotohanan na si Sara ay hindi magnanakaw sapagkat hindi man lang niya inubos? O sa kabila ng katotohanan, kulang-kulang man ang pagkabanggit ninyo ng detalye, ay nagpapakita pa ito ng pabor para kay Sara na pwede mo sabihin na hindi siya magnanakaw dahil nga hindi niya inubos ang 500 million. Kayo mismo nagsabi ng inubos at 375 billion lang. Tapos nabanggit kayo, sa 125 billion naman ay ginastos, inubos na sa first 3 quarters ng 2023. Asan ngayon detalye niyo kung paano ginasta? Dito naman sa number 29 tayo. Included the liquidation reports for quarter 1, quarter 2, quarter 3, where expenses for the rental and maintenance of safe houses in the amounts of 16 million for Q1, 16 million for Q2, and 5 million for Q3.
So, anong detalye ninyo para sabihin niyo na mali ito? Anong detalye ninyo na binanggit? Detalye na lang hanapin natin, hindi na ebidensya. Anong detalye ninyo para sabihin niyo na pagnanakaw ito? Wala. 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 O, punta na tayo sa Duterte. The amounts, aside from being exorbitant, unconscionable, and excessive, are by themselves suspicious. Relevantly, during Q4 2022, the OBP liquidated the same amount of 16 million pesos for the rental and maintenance of safe houses for Q1 and Q2 2023, corresponding to liquidation periods that consisted of 51 days and 66 days each, respectively. Meaning, for the 51 days and 66 days, each corresponding to Q1 and Q2, the OBP spent the same amount it did for the mere 11 days of safe houses, maintenance, and expense of 2024. Then, without explanation, the OBP merely spent the amount of, kayo na nga mismo nag-umamin na walang explanation. So kung walang explanation, pag-aamin na wala kayong alam kung paano nagastos in 11 days. So, ladies and gentlemen, klarong-klaro sa confidential fund pa lang po. Kulang-kulang pagkabanti. So, haka-haka lang talaga ang lahat. So, ngayon, dito, nabanggit ko na ubos ng oras natin, 1 hour and 21 minutes na tayo. Pero, naubos ko ay hanggang sa confidential fund na nauna. Ang kasunod ay confidential funds para sa OBP sa kasunod naman. So, ladies and gentlemen, titigil muna tayo kasi napakahaba na. At least, alam na ninyo na kulang, hindi sila pumasa sa Section 5 requirement. Okay? Si Joel Flores, mas mahal nga ang renta ng building kung ang building ay may risk na maging target ang inispiyahan gaya ng CPP, NDF, NPA. Sabi ni Joel Flores, haka-haka ang akusasyon nila na binulsa maliit na confidential fund. So, si Ellen Cruz, hello po, watching from Hong Kong. Romel Bengson, Dr. Toto, ikaw lang ang bukod tangi na nakapagpaliwanag ng batas na walang paligoy-ligoy. Direct to the point. Salamat po. Kaya natututo ang nakikinig sa iyo. Long live. So, Daisy Santana, hindi naman sila impeachment court. Senate lang pwede mag-conduct ng impeachment trial. Pwede request ng Supreme Court na ihinto ang illegal trial ng Congress. So, Bugsada, baka may personal na galit yan si Ridon sa Duterte dahil tinanggal siya ng mga Duterte. Tinanggal siya, na-appoint kasi si Ridon ni Duterte noon para sa Presidential Commission on the Urban Poor. Chairman siya. Tapos tinanggal siya ni Duterte nung nabisto na siya ay bumiyahe ng 7 beses sa abroad. Yan po ang mga nangyari kay Ridon. Kaya galit na galit din si Ridon sa mga Duterte. Sabi ni Bugsadam, pero sa magandang paliwanag mo, sir, maliwanag na sinungaling sina Luistro at Ridon. At inuna pa nila ang pamumulitika kaysa sa krisis natin sa kahirapan ngayon. So, Jerry Nesperos, tama ang analysis niya. Walang krimen hanggat walang ginawa. Si Jerry Nesperos, I cannot believe you surrender. Pasensya ka na, Jerry Nesperos, hindi ko po sinurrender ang prinsipyo ni Percy Lapid. Bagko sa prinsipyo ng katotohanan tayo. Huwag mo akong sabihin na nag-prinsipyo ko na dito lang tayo sa katotohanan. Kung hindi mo ito nakikilala, Jerry Nesperos, isa lang judgment call ko sa iyo. Ikaw ay galit lamang sa Duterte. At gusto ko lang sabihin sa iyo, hindi po si Duterte ang pumatay kay Percy Lapid. Wala akong pakialam kung ma-disappoint ka sa akin. Okay lang po yan sa akin. Walang problema. Basta kahit nanindigan ako na hindi si Duterte ang nagpapatay kay Percy Lapid. That's all. Alam ko kung saan ang galit mo na kay Duterte nang galing. Sa pagpaniwala mo na si Duterte ang nagpapatay kay Percy Lapid. Si bantag po ang ebidensya namin na nasasabi. So Joel Flores, Angel Dadula, walang krimen hanggat walang ginawa. Tama, Ibon Castiba, mayong hapon, Attorney Toto. Marilyn Bundok, Hila Doc Toto, ingat palagi sir dyan. Si Novel Fante, never again to Marcos. Novel Fair, BBM, adik, kawatan, magnanakaw, pahirap sa bayan. Evilda Feliciano, ugok ka. Sino ba siya sabi mo, ugok? Sige, hanggang dyan na muna tayo, no? Whether kumukontra kayo sa akin o hindi, humihingi ako ng pabor sa inyo, mag-like kayo para sa sunod. Kung gusto niyo akong makipag-kwan sa akin, ay mag-like kayo para malalaman niyo ang kasunod na live namin.
ang sunod na lagpo. Hanggang dito lang muna tayo. Ang aking theory, hanggat hindi nabuo ang kwento ng detalye, ay para magiging impeachable laban kay Sara, ay hindi pwede mag-subpoena ng subpoena ang House of Committee on Justice. Okay, bye-bye ha? Bye-bye. Susunod, ipatuloy natin explanation. Tingnan natin ang iba pang mga akusasyon nila laban kay Sara Duterte. Magandang gabi